Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Danilo Mercado at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang, ang namumuong dugo na nagdudulot ng stroke at paano ito maiwasan sa pamamagitan ng wasto ng pagkain. Ang namumuong dugo o blood clot ay maaring maging sanhing stroke. Kahit sa mga sandaling ito, may mga nakatakot na pangyayari sa loob ng inyong maugat. Ang thrombus o namumuong dugo ay tahimik ngunit tiyak na nabubuo. Ang nakakatakot dito ay umuusad ito ng walang anumang sintomas hanggang sa bigla na lamang itong maging sanhi ng stroke. Maraming sakit ang nadudulot ng kirot, ngunit ang sakit na dulot ng namumuong dugo ay tanging ang mga nakaranas nito ang nakaalam. Dahil hindi makadaloy ang dugo, laging nanlalamig at namamanhid ang mga kamay at paa, at sa taglamig kahit nakasuot ng guwantes ay parang yelo pa rin ang dulo ng daliri. Ang pinakamasalap ay kapag bigla kang bumaksa dahil sa pagbabara ng ugat sa utak. Kapag naging malabo ang iyong pananalita, hindi maitaas ang iyong braso at bumagsak ang iyong katawan, senyales ito na inatake ka ng stroke. Kung ang ugat naman sa puso ang magbara, makararanas ka ang matinding pananakit sa dibdib na halos hindi ka na makahinga. Ang lahat ng ito ay dumarating ng walang babala, kaya naman ang namumuong dugo ay madalas tawaging silent time bomb. Ngunit, kung bibigyan ninyo ng pansin ang isang uri ng pagkain, malaki ang may tutulong nito upang maiwasan ang nakakatakot na pamumuong ng dugo. Sa katunayan, ang mapasyenteng regular na kumakain ng pagkain ito ay nakapakita ng malaking pagbuti sa kanilang mga blood test. Ito ay pinatunayan din nga pag-aaral. Sa isang malawakang pagsusuri nga mapag-aral na sumubaybay sa daan-daang libong tao sa loob ng mahigit 10 taon, natuklasan na ang mataong madalas kumain ng pagkain ito ay may 9 hanggang 13% na mas mababang panganib ng stroke kumpara sa mga hindi. Ang kanilang dugo ay mas malinis at mas matatag din. Ako po si Dr. Danilo Mercado at araw-araw akong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang pasyente na may karamdaman sa puso at ugat. Mayroon akong isang masakit na alaala na hinding-hindi ko malilimutan. 10 taon na ang nakalilipas. Ang aking ina ay biglang inatakeng stroke. Nang gabing iyon sa emergency room, habang hawak ko ang kanyang kamay, nagsisi ako kung bakit hindi ko ito napigilan. Sa loob ng maraming taon, inalagaan ko ang kalusugan ng iba, ngunit nabigo akong protektahan ang sarili kong pamilya. Mula noon, ginawa kong misyon ang pag-aral kung paano maiwasan ang pamumuo ng dugo. Nagbasa akong maraming pag-aral at dumalo sa mga kumperensya sa ibang bansa upang manatiling updated sa mga pinakabagong impormasyon tungkol sa pag-iwas sa thrombus. Ang mga pamamaraang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay subok na at napatunayang epektibo sa aking mga pasyente. May isang pagkain na lagi kong inirekomenda sa mga pasyenteng naalala sa pamumuo ng dugo. Ito ay ang maisdang mayaman sa omega-3 tulad ng makrel, sardinas at salmon. Ang maisdang ito ang pinakamahusay na pagkain para tunawin ang namumuong dugo at linisin ang dugo. Sa katunayan, inirekomenda ng American Heart Association ang pagkain ng ganitong uri ng isda ng hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Ngunit hindi lang diyan nagtatapos ang ating talakayan. Sasabihin ko rin sa inyo ang mapagkaing mas nagpapabisa kapag isinabay sa pagkain ng isda at ang makombinasyong dapat iwasan. Mga sintomas na dapat bantayan. Narito ang ilang sintomas na maaring nagsasabi na may namumuong dugo sa iyong katawan. Pamamanhid at pananakit ng kamay at paa. Ito ay maaring senyales na may namumuong dugo sa maliliit na ugat. Madalas na pagkabigat ng ulo at hirap sa pag-alala ng mga salita. Ito ay maaring indikasyon na hindi maganda ang daloy ng dugo papunta sa utak. Madalas na pamamaga o pagkabigat ng mabinti.
Ito ay maaring isa sa mga unang sintomas ng pamumuong dugo. Biglang pamamaga at pananakit ng isang binti. Kung ang binti o hita ay namumula at sobrang sakit, maaring ito ay deep vein thrombosis. Pananakit ng binti kahit sa kaunting paglalakad. Kung kailangan mong huminto dahil sa sakit sa binti, maaring may problema sa iyong mga ugat. Paninikip ng dibdib. Kung ang sakit ay kumakalat sa likod, balikat at braso, maaring senyales ito na hindi maganda ang daloy ng dugo sa puso. Biglang pagiging malabo ng pananalita o paningin. Kung biglang pumipilipit ang iyong dila o lumalabo ang isang mata, maaring ito ay sintomas na may namumuong dugo sa utak. Matinding pagkahilo o hirap sa pagbalanse. Ito ay maaring isang mapangganib na senyales ng problema sa ugat sa utak. Huwag ipagwalang bahala ang mas sintomas na ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ang ito ay maaring babala na may namumuong dugo sa iyong maugat. Kung nakararanas ka ng kahit isa sa mga ito, mahalagang magpatingin sa doktor. Bakit mahalaga ang pagkain? Marami ang nag-aakala na sapat na ang pag-inom ng gamot para sa sirkulasyon ng dugo. Ngunit ang totoo, hindi nito nalulutas ang ugat ng problema. Ang pangunahing sanhing pamumuong dugo ay nasa ating pang-araw-araw na pagkain at pamumuhay. Ang mga pasyenteng nagbago ng kanilang diet ay mas mabilis na gumaling kaysa sa mga umasa lamang sa gamot. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aral na inilabas noong 2023 ng Philippine Heart Association, ang mga pasyenteng nagsabuhayng tamang diet kasabayng pag-inom ng gamot ay may 43% na mas mataas. Naantas ng pagaling mula sa pamumuong dugo kumpara sa mga umiinom lamang ng gamot. Kaya naman, ang pinakamahalaga ay ang pagkain. Ang paglilinis ng ugat sa pamamagitan ng pagkain ay ang pinakaligtas at pinakamabisang paraan. Ang pinakamahusay na pagkain laban sa pamumuo ng dugo, isdang mayaman sa omega-3. Ang maisdang tulad ng makrel, sardinas, salmon, at tamban ay mayaman sa omega-3 fatty acids, lalo na sa EPA at DHA. 1-2, pinipigilan nga ito ang pagdidikit-dikit nga maplatlet na nagiging sanhing pamumuong dugo. 3. Ayon sa isang paaral ng Toyama University sa Japan, ang mga pasyenteng uminom ng EPA ay may mas mababang tsansa na maulit ang stroke. Ang EPA ay nakakatulong din na bawasan ang triglycerides sa dugo at pinipigilan ang pagtigas ng mga ugat. Sa madaling salita, pinapanatili nitong malinis at malambot ang daloy ng dugo. Isipin ninyo na ang mga isdang ito ay parang isang mabisang panlinis na tumutunaw sa bara sa tubo. Ginagawa nilang malinis at malinaw ang malapot at maruming dugo. Mga pagkaing makakatulong palalo, narito ang iba pang mapakain na mas nagpapabisa sa epekto ng isda. Bawang. Ang alicin sa bawang ay pumipigil sa pagdidikit-dikit ng mga platelet at nagpapanipis ng dugo. 4. Ayon sa isang pag-aral sa Germany, ang taong regular na kumakain ng bawang ay may mas matagal na blood clotting time. Sibuyas. Ang quercetin sa sibuyas ay isang malakas na antioxidant na nagpapatibay sa mga pader ng ugat at naglilinis ng dugo. 4. Ayon sa isang pag-aral sa Netherlands, ang mataong madalas kumain ng sibuyas ay may 20% na mas mababang panganib sa sakit sa puso. Turmeric, luyang dilaw. Ang curcumin sa turmeric ay nakakabawas ng pamamaga at pumipigil sa pamumuong dugo. 6. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mas mababa ang insidenteng sakit sa puso sa mga bansang madalas gumamit nito sa pagluluto. Dahon ng ginkgo. Ang extract mula sa dahon ng ginkgo ay nagpapababa ng lapot ng dugo at pumipigil sa pagdidikit-dikit ng mga platelet. Sa Germany,
Ito ay matagal nang inirereseta ng doktor para sa mga ganitong kondisyon. Kamatis. Ang likopene sa kamatis ay pumipigil sa pagdidikit-dikit ng mga platelet. 8. Mayroon din itong salicylic acid na may epektong katulad ng aspirin. Tamang pagkain at pag-iingat. Isda at lemon. Ang vitamin C sa lemon ay nakakatulong sa mas magandang absorption ng omega-3, kamatis at olive oil. Ang pagluto ng kamatis sa olive oil ay nagpapataas ang absorption ng lycopene ng hanggang 4 na beses. Bawang at sibuyas. Ang pagsasamang dalawang ito ay nagpapalakas ng epekto laban sa pamumuo ng dugo. Mga dapat tandaan, ang mga may sakit sa tiyan ay dapat mag-ingat sa sobrang pagkain ng bawang at sibuyas. Ang mga may gout ay dapat limitahan ang pagkain ng isdang mayaman sa omega-3 dahil sa purina. Ang maumiinom ng pampanipis ng dugo ay dapat iwasan ang gingo extract. Ang mga may problema sa apto ay dapat mag-ingat sa turmeric. Ang mahalaga ay ang regular at katamtamang pagkain nga ito. Pangwakas na mensahe, ang pamumuong dugo ay isang tahimik na kalaban. Ang sintomas tulad ng pamamanhid, pagkabigat ng ulo, at pamamagang binti ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang pinakamahusay na panlaban dito ay ang tamang pagkain, lalo na ang maisdang mayaman sa omega-3. Suportahan itong bawang, sibuyas, turmeric at kamatis para sa mas magandang resulta. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang iglap. Ito ay resultang malilit na gawin na ginagawa araw-araw. Ayon sa World Health Organization, WHO, 80% ng mga malalang sakit tulad ng sakit sa puso at stroke ay maiwasan sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Simulan na natin ngayon, huwag nang ipagpabukas pa.